Kibuloy, si Cassandra Leong, sino pa? Si Tebes, ano po? At marami din po siyang kumbaga, taliwas doon sa katotohanan na sinasabi. Kinakausap kami Hmm. na mga witnesses Oh, na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Riz Ontiveros. 2 instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang convict. Oh, may justice. Oo, record. may justice. Pero noong una, may dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata. pero bakit pinapatagal pa? Dapat labas na ninyo agad ngayon. Lahat-lahat. 'Di ba? Para si Kibuloy naman, hindi na umaabot, tumatagal. Baka para kung sakali na totoo 'yan, yung sinasabi nyo, labas agad si Kibuloy. Pero wait lang. There's more. Tingin ko, mga kababayan, alam na ng Estados Unidos o alam na ng FBI na si Buloyski ay nakakulong sa Pilipinas. Kaya kumbaga, okay naman nakakulong. So, antayin natin ang proseso ng Pilipinas. Ano po? Baka kapag ka nalaman, naku, saglit lang, ito, ginagawa ng paraan nung mga kalaban, nung mga kakampi ni Kibuloy na makalabas siya. Baka maalarma ang FBI dyan. Sabihin, nako, kunin na natin si Kibuloy. Nayari pa kayo. Lalo pa kayong mataranta. Di ba? Baka sabihin ninyo, naku, kasinungalingan yung sinasabi ni Mark Ramos. Hindi tingnan nyo ho ito, mga bossing. Tingnan nyo ho ito, mga kababayan. Nandiyan pa naman din si Buloyski, hanggang ngayon ho. Ayan, FBI, www.fbi.com.gov, wanted. Nandiyan pa din naman ho, wanted pa din po, mga kababayan. Baka mataranta yung mga yan sa mga pinaggagawa nyo, kesyo may nabayaran, etc. Baka biglang kuhanin yan. Di po ba? Tuloy natin to. Nagre-reklamo. Minor ito Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Riz Ontiveros. So lumapit ka Pwede kaya yun? Parang ang hirap naman paniwalaan itong lalo na po, alam mo yung background niya na, no? sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Riz Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff. Kilala na naman natin to si Topacio, mga bossing. Yung mga nakaraang mga kliyente nito, no? Puro ganyan na lang ho yan, si Topacio. At bababa ho yung kalidad niyan, mga bossing, no? Hindi ko naman sa sinisira, pero kung ikaw po maghahanap ng lawyer, tapos naiisipan mo, naku, si Topacio, hindi, puro talo. Hindi naman talo. Puro nasa loob ng kulungan yung mga kliyente nun. Wag na lang yun. Yeah. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun Senator of the Republic. That's number 1, Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Riz Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin. Dapat labas nyo na yan. Tapos, yung mga taong yon, kumbaga, idepensa ninyo na totoo yung sinasabi nitong mga ito. Hanggat puro ganyan lang yan, hindi makakawala si Kibuloy, mga kababayan. Hanggat nandyan ho yan, imposibleng mapalabas ho si Buloyski. Rektahin nyo na. Diba? Gawan nyo na ng paraan. Hindi po, ang estilo ho nila, mga kababayan, is merong mga tao na ganito. Tapos, meron kaming mga screenshot. Pero kailan daw po ilalabas? Sa lalong madaling panahon. Anak ng tinapayan. Pinag-antay nyo pa si Kibuloy. Diba? Pinag-antay pa ho nila. Total, nandiyan na. Ilabas na agad. No, idepensa na agad. Para itong si Kibuloy na nasa Obloho, pailabas na din. Kaya lang, baka biglang ang US is,
Oh, lalabas na si Kibuloy, saglit lang. It's our time na. Susunduin na namin si Kibuloy. Dito na siya sa Amerika naman, sa FBI naman. Sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kia, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya Kailangan yun, di ba? Kumbaga, kailangan yun. Ano yun, ikaw cross-examine pa din yun kung totoo ba yung sinasabi ng mga test. Hindi po porket sinabi, may tumayo na, may lumabas ng tao, etc., etc., ganito. Ako po si alias, ano pangalan nun? Paniniwalaan na agad. Ikaw cross-examine pa din po yan. Totoo kaya yung sinasabi nitong tao na ito? Bakit bumaliktad? Baka naman nabayaran ka, baka itong side na to. Magigisahin pa din ho, mga bossing, bago mo masabi na katotohanan yung sinasabi ng mga yan. itong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan. Dami naman yatang pambayan ni Senadora Risa Ontiveros. Ang alam namin madaming pambayad yung mga Duterte. Biruin mo, 150 million. Buwan-buwan kay Kopman. Tapos ito, yung sa mga lawyer niya, 16 naman. Dismiss lang ang alam. Kay Risa Ontiveros, oo. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi sapagkat personal po, nakausap ko. Ipa-cross-examine, nyo na, patanong nyo na, di ba? Para magkaalaman. Wag na yung matagal-tagal pa. Kawawa si Kibuloy sa loob, oh. Nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay nung minor na kinuha nung grupo ni Risa Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung Ikaw lang ang nakausap. Ipakausap mo na lahat, no? Dali mo na. binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Nakita lang talaga sa media. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahanan, binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas ko ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Opo. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern. Of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad. Patunayan. Diba? Patunayan. Pag napatunayan, saka kami maniniwala. Pero yung parang kayo-kayo lang ang nag-uusap na nagbabayad si Risa Ontiveros. Mahirap naman paniwalaan niya. Na-cite in contempt na yung si Topacio dahil sa kabulastugan niya bawat hearing. Ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may Sandali. Umabot ka na sa Ethics Committee. Kung puro parang kayo-kayo lang ang nag-uusap, kayo-kayo lang ang nagsasabi. 'Di ba? Wala pa kayong pinapakitang patunay mismo, no? Puro salita-salita lang ho nila. Bakit papakialaman, no? Bakit aabot sa Ethics Committee? papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. At saka, Risa, demanda mo ako ng libel para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na Kailangan i-demanda muna para ilabas yung testigo. Ilabas mo na ngayon. Bakit kailangan pang i-demanda pa? Di ba kailangan ni Kibuloy na makalabas? Anak ng tinapa. May condition pa i-demanda mo ako ng libel para ilabas ko yung mga testigo. Ano yun? Nayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila. Kaya daw, Tapos po pagka yung kliyente niya napauwi ng Pilipinas, pagka yung kliyente niya po ayun, kagaya ni Tebes, iyak naman po si Gasol. Hanggang ganito na lang ho yan si Topacio, mga kababayan. Hanggang ganyan na lang po si Topacio. tinitira. Inuupakan ng iba si Risa Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, Alert, totoo naman. Lalo na pag nakita nyo. Ako ito ang explanation ko kung bakit nasasabi ko 20 milyones na lang po ang mga DDS. Napakasimple po. Yung dalawang senador nila na pinakamatataas ang boto,
yun na po ang boto ng mga DDS. Yun na po yun. Sagad na po yun, mga kababayan. Dahil wala po ni isang DDS ang hindi boboto diyan kay Bato de la Rosa. Lahat po boboto ng mga DDS. Ipo-full force po nila ang boto kay Bato de la Rosa at kay Bungo. Nakita nyo po, hindi umabot ng 32 million. Si Bungo, ilan? 26 million. Kasi may mga kababayan tayo na ang akala nila, yung malasakit ni Bungo, kumbaga, effort talaga ni Bungo. O, di ba, mga kababayan? 20 milyones na lang po yung mga yan. Tapos, pag ito pa, nagsama ng tuluyan at ang pula at pink, nako, yung 15 to 16 million o baka 17 million na po na mga kakamping, tapos tayo po, malamang sa alamang po, ang maging boto niyan, 20 million kay Sara Duterte. Kung sakali po na makalusot sa impeachment, 20 million po kay Sara Duterte, 40 milyones po dito kay Risa Ontiveros. Kung yung dalawa po na yan ang magbanggaan sa pagka-presidente sa 2022 election. Maraming salamat po. Papaalam na ako. Aba, 8 minuto na lang, 2 oras tayo. Oh. Congratulate nyo naman ako. Umabot tayo ng 1 hour and 52 minutes. First time in the history ng aking pagbablog. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.